Sumasakay ng jeep sa kalsadang ito sa Silay City, Negros Occidental. Pamilyar sa boses na ito. Hey! Hey! La 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 la! Tinig ng kanilang friendly neighborhood barker, si Bigot. Tama na! Oh, sige. Ito ba? Nakulit yan, pero matulungan niya tao mo. Tama! Pero ang pinagmulan ng boses na minsang umalingaw-ngaw sa Silay, Ikaw dito! Tama doon! ang siyang bukang bibig ngayon ng mga taga rito. Nabalitaan na lang kasi nila na si Bigot sumakabilang buhay na matapos di umano itong maaksidente. May na-report na aksidente dito sa amin. Isang motor saka isang pedestrian na ikinasawi ng pedestrian natin. Ako yung isa sa nauna na rumisponde, dyan mismo tumihaya yung tao na nabangga. Hindi naman ako magkakamali kasi kaklase ko yun high school. Kasi halos magkasinlaki sila. Pero kahit pa nasa kabilang buhay na raw si Bigot, La 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 la! tila tuloy pa rin daw sa paggawa ng ingay. Sa kanya kasing lamay, may dumating at iginiit na ang mga labi sa loob ng kabaong hindi si Bigot, kundi ang nawawala nilang kamag-anak. Pagtingin ko, siguro talaga hindi to si Bigot kasi si Bigot kilala ko eh. Malakas ang hiyaw nila. Akala ko sa pelikula lang nangyayari to. Parang hindi ako makapaniwala na nandyan siya sa kabaong kasi in-expect ko talaga yan. Buhay siya. Sino ang totoong nasa kabaong? Dalaga ka na gijagot. Dasun. Pagwapa na, pagwapa. Mahigit 3 dekada ng laman ng kalsada ng Silay City si Bigot. Kasi nung naghiwalay ang nanay at tatay niya, iniwan siya sa amin ng lula niya, 10 years old. Palaging sumasakay sa tricycle kasama ang mga kaibigan niya. Minsan hindi umuwi sa bahay. Hanggang kinalakihan niya na, doon siya palagi makikita, tumutulong, nagpapatawid sa mga bata matanda. Oh, sige. Ito ba? Dahil likas na kuwela, kinaaliwan siya sa kanilang lugar. Nasadyahan kami ito ya kay Bigot ya. Yang lumpat-lumpat, ang ingay, ang... Hey! La 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 la! Hindi naman siya nananakit. Wala siyang mental health condition. Pero si Bigot sa kalsada na nakahanap ng pamilya. Ilang buwan na rin daw itong hindi nakakabisita sa kanyang tiyahin na si Yulina. Hanggang nitong nakaraang buwan, nanlumo na lang sina Yulina sa kanilang nabalitaan. Nakareceive kami ng balita na nabundo siya ng motor. Base sa nakarating sa kanilang kwento, si Bigot nadala pa raw sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Pinakuha doon yung bangkay. Pumunta yung pamangkin ko, kahawig ni Arnel Bigot na pamangkin ko. Hindi na siya nagduda, pinakuha na kaagad sa punerarya. Pero si Yulina, iba raw ang pakiramdam. Parang wala akong naramdaman na kahit kunting lungkot or luksong dugo. Tinanggap na lang namin na siyang namatay. Hanggang sa ikatlong araw ng lamay, nagulat na lang daw sila nung may dumating sa burol na hindi nila mga kakilala. Ma'am, sino yung nakalamay dito? Kung may bang tingnan? Oh, sige, tingnan nyo. Pagtingin ko, siguro talaga hindi to si Bigot kasi si Bigot kilala ko eh. Pumunta yung mga pamilya niya. Umiyak sila talaga. Talagang kita ko sa kanila, lukso ng dugo. Ang mga nag-iyakan sa pinaglalamayan ni Yulina nakatira dito sa barangay Mambula. Ayon kay Agnes, ang nasa loob daw ng kabaong na pinaglalamayan hindi si Bigot, kundi ang kanyang ama na si Nelson na 3 araw na raw nilang hinahanap. Huli nila raw itong nakita umaga ng November 21. Umalis siya, naglakad-lakad lang siya. Nung tanghali na, hindi na siya nakabalik. Kinakabahan kami kasi baka kung saan-saan na siya. Sabi ko sa pamangkin ko, i-post mo sa Facebook para kung may makakita sa kanya, may makapagsabi sa atin kung nasaan siya.
Pero lumipas na raw ang magdamag, wala silang nasagap na balita kung nasaan ito. Nakarating na kami sa La Castillana, abot na kami sa Ibi Magaluna, labot na kami sa San Carlos. Siyempre, tagal namin hinahanap si tatay. Pero yung in-expect ko, makita ko siya talaga na naglalakad lang, hindi yung patay. Makalipas ang 3 araw, nabalitaan nilang may nabundol daw ng motor sa Silay City. Ang litrato ng biktima, ipinakita raw sa kanila ng kapitbahay nilang si Judjen. Si Agnes, agad na nagtungo sa ospital kung saan nila nabalita ang isinugod ito. Nung pumunta kami doon, walang record doon. Yung naka-record doon, si Arnel Bigot. Habang si Judjen naman, pinayuhan ng isang kakilala na pumunta sa punerarya. Tingin ko, siguro talaga hindi ito si Bigot kasi si Bigot kilala ko eh. Nag-chat sa puntahan namin sa punerarya. Mapapatunayan ba ni Agnes na ang mga labing pinaglalamayan ni Yulina, hindi si Bigot kundi ang kanilang nawawalang ama? Pagtingin namin, parang hindi ako makapaniwala. Hindi naman kami magkiklaim kung hindi sa amin. Babangon na sa hukay ang katotohanan dahil ang kasagutan sa misteryo sa kung sino talaga ang pinaglalamayan, ilalahad na sa aming pagbabalik. Nagkagulo sa lamay na ito sa Silay City sa Negros Occidental. Ang iginigiit kasi ng mga dumating na bisita, ang pinaglalamayang bangkay, hindi raw ang inaakala ng mga naroon na ang barker ng jeep na si Bigot, kundi ang nawawala nilang ama. Tingin ko, talaga hindi ito si Bigot kasi si Bigot kilala ko eh. Ito rin daw ang sentimiento ng embalsamador na si Janito. May pagdududa talaga sa akin. Kilala ko yung sinasabi nilang si Bigot. May edad na sa kumpara doon sa sinasabi nilang si Bigot. Tapos medyo matangkad yung bangkay na nasagasaan. Nang nag-chat sa puntahan namin sa punerarya, pagtingin namin, si tatay talaga. May nunal dito yung tatay namin, 2. Kasi yung jacket na suot niya, tsaka yung damit niya, bigay sa kanya yun ng pamangkin namin. Parang hindi ako makapaniwala na nandyan siya sa kabaong kasi in-expect ko talaga buhay siya. Tapos nakakita namin nandun sa loob, pinaglalamayan na siya. May mga identification marks sila na nakita. Tumahimik na lang kami. Binigay na lang namin. Wala naman kaming dapat isisihan. Minsan talagang ganun ang buhay. May mistaken identity. Ang sa amin lang naman. Makita lang namin si Bigot. Pinauwi namin sa bahay. Doon namin pinapatuloy ang lamay hanggang sa nailibing siya. Yung nakabangga, nakikipagkita rin sa amin, nakikipag-usap. Bali, sagot nila yung, yung burol, tsaka yung palibig. Una i-consider muna is yung external factors. Kung may mga personal items siya, like yung mga ID, and then yung kanyang mga medical or personal markers. Pwede naman yung fingerprint. Yung pinaka-accurate is yung DNA. Halimbawa, may negligence, pagkukulang sa pagtag, sa pag-verify nung katawan. Usually, mga pulis ito o kaya mga medical personnel na unang humawak. Pwede silang maging administratively liable. So, merong disciplinary sanctions yan. Doon naman sa pamilya, since naniwala naman sila na itong identity nung namatay ay kapamilya talaga nila, hindi natin masasabi na merong malice or bad faith sa part nila. Hindi natin masabi na meron silang liability dito, no? Wala namang may sala yung opisina, ma'am, kasi yung mga relatives na una, ma'am, na lumapit, sila yung una nag-positive na identify sa kay Arnel Bigot. Saka may pinakita silang ID sa amin na medyo tugma naman yung mukha, ma'am. Both parties nagkasundo, wala naman silang habol sa isa't isa. Hindi ko talaga akalain na hindi pala si Bigot. Kasi mismo nga yung pamilya niya eh. Hindi nga nila alam na hindi pala si Bigot yun. Halos kalbo din siya. Si Bigot parati kong kinakalbo kasi nga hairstylist ako. Sa pamilya po, pasensya na kayo. Akala ko sa pelikula lang nangyayari to. Nangyari na yun. Wala na dapat sisiin. Pero kung si Nelson nga ang nasa kabaong, ang tanong pa rin ngayon,
Nasaan si Bigot? Si Bigot daw ay namamaga ang paa, kaya hindi siya makalakad. Hinahanap namin siya, kaya lang ang leads na yun, haka-haka lang. Nitong Biyernes, sinamahan ng aming team si Yulina para formal nang i-report ang pagkawala ni Bigot. Sana po ay mapapabilis ang paghahanap sa kanya. Some may have seen him just as Barker. Pero to some of us, or to many of us, he was an unofficial street icon. We urge our local Philippine National Police to help Silay City Government to locate one missing person. Wala pong problemang mas mababa or wala pong taong mas maliit. Yung buong kapilusyan natin, ma'am, dito sa Silay City, mag-conduct na kami ng investigation, saka mag-coordinate sa ibang mga agency para malocate si Bigot. Wala na raw ibang hiling sina Yulina, kundi ang mahanap si Bigot at makapiling nila ito ngayong Pasko. Arnel Bigot, umuwi ka na. Mahal ka namin. La 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 la! Karigalo na lang ng Diyos kasi malungkot eh. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangiti, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapalingin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.